So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro karamihan naman po sa atin ay aware yung mga developments nga po na nangyayari dyan po sa SMNI kahapon. Siguro aware po tayo na itong si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy ay nakulong dahil sila po ay nakontempt ng Congress. And then, mukhang malaki po yung chance na masuspinde itong SMNI sa Free Air TV. And then kahapon din po, habang naghihiring nga po dyan sa Congress, regarding nga po dyan sa SMNI, ay nagalit nga po itong si Kibuloy at nilindol po yung Congress habang naghihiring. Namin ay yung Your Honor, there's a earthquake. Okay, so by the way mga kababayan, aware na po tayo dito pero meron po kasing malupit na development po na nangyari ngayong araw na hindi lang pala sa suspension mapupunta ang usapan regarding nga po sa SMNI kundi sa revocation. So ibig sabihin po ng revocation, tatanggalan po sila ng prangkisa para po mag-ere sa Free Air TV. So mas malupit po yun. Ibig sabihin nun, hindi lang po suspension. Revocation po, pagtanggal ng prangkisa. So ayan po yung sinabi po ni Congressman Johnny Pimentel. So ito lang bago natin pag-usapan yan, iba po yung magiging procedure ng suspension sa revocation. Kasi yung suspension, pwede po yung NTC at saka yung Congress lang po yung magiging involved parties po dito para mangyari yung suspension. Pero sa revocation po ay aakyat po ito sa Senate. At syempre mga kababayan, habang nire-research ko nga po itong issue po na to, kung sakali nga na mauwi po sa revocation ang pag-uusap nga regarding nga po sa SMNI at umakyat ito sa Senate, ang hawak po ng committee ay si Robin Padilla. So ito mga kababayan, para mas maganda po makuha po natin yung narrative po ng content po na to. Nung isang araw po kasi nagpasa po ng isang House Resolution itong Congress po natin na ito nga po yung House Resolution number 1499 ni Congressman Migs Nograles. So ito na content ko na to pero dadaanan po natin ito kasi collected po ito So ito nga po yung resolution urging the National Telecommunications Commission to suspend the operation of Sawara Sag Media Corporation operating under business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of the franchise under Republic Act 11422. So ito po yung una, na yung suspension po na yan, na posibleng ipataw at malaki po yung chance na maipataw sa SMNI. Ang mga involved na opisina po dito para po mangyari po yung suspension ay NTC lang at saka yung Congress. Okay na yon. Yun nga lang kasi mga kababayan, may interview kanina si Congressman Johnny Pimentel na hindi lang pala sa suspension mapupunta ang SMNI kundi sa revocation. At aakit po ito sa Senate kung sakali man na mangyari po ito. So para mas malinaw po mga ka-Streetwise, panoorin na lang po natin yung interview nga po ni Johnny Pimentel dyan po sa ABS-CBN kay Karen Davila. Para mas malinaw po, Sige, panoorin po natin to. Let's move forward. YouTube has acted. YouTube has already shut down Kibuloy's channel. We know the cases against Apollo Kibuloy in the United States, trafficking cases, human trafficking cases, also their rights abuses against him. So YouTube has acted. So clearly, it is within the power of Congress to revoke the franchise. What is the possibility of this, Representative Pimentel? There is really a big possibility in revoking. In fact, yesterday, for the information of everyone, we already passed a resolution urging National Telecommunications Commission to suspend the airing and the of SMNI. So it is now up to the National Telecommunications Commission whether they will act on it. And then we will have another hearing. I believe there's a bill actually that is being passed to revoke the franchise of SMNI. And based on the two hearings that I attended, we have evidence proving that they have violated several sections of the franchise, and it is a ground we have every reason to revoke the franchise. Okay. And what are you seeing? Will the plenary vote on this? How will it work? If the Committee on Legislative Franchises finds the violations,
the committee recommends the revocation, do you take a vote in the plenary to revoke? Yes, it will be brought up to a vote. And again, it will have to be concurred by the Senate. That is the process of our legislative body, no? So there will be a bill filed, then it will be voted upon by Congress, then upon approval of Congress, it will have to be concurred by the Senate. Okay. I'm curious, the charges against Apollo Quiboloy in the United Okay, putulin na natin doon, no? So, malinaw po mga kababayan na yung suspension, ulitin ko lang, no, para mas malinaw, no, na yung suspension po sa SMNI, Congress at saka NTC is okay na yon. Masususpindi po yung SMNI sa pamamagitan lang po ng Congress at saka NTC. Pero pagdating po sa revocation, pag-uusapan po ito sa Congress, pagbobotohan sa Congress, at magpapasa po ng bill, panukalang batas, para po ma-revoke yung prangkisa ng SMNI at iaakit po ito sa Senate. So, ang tanong mga kababayan, ito na yung pinakamalaking tanong dito. Actually, no, sino ba yung may hawak ng committee sa Senate kung sakali man na aakyat dito? So ako nagulat po talaga ako mga ka-streetwise. Nakita ko dito, no. So tingnan po natin dito, no, base po dito sa records po nga po, no. List of Philippine Senate committees. So wala po akong ibang makita na mas malapit-lapit po talaga na committee para po humawak nga po ng kaso ng SMNI sa Senado, kundi ito lang po, no, itong Public Information and Mass Media Committee, na ang may hawak nga po dito ay si Robin Padilla. So ngayon, binasa po natin kung ano ba yung jurisdiction ng committee na to. So base po dito, no, ang sabi dito, Philippine Senate Committee on Public Information and Mass Media. So kasama po sa jurisdiction niya yung Public Information, Mass Communication and Broadcast Services. So pasok po dito yung SMNI. Actually, nung tinitinan ko nga po yung mga committee po na pwede pong humawak nga po dyan sa kaso nga po ng SMNI sa Senate, yung kay Robin Padilla lang po talaga yung medyo malapit-lapit. Kasi yung iba, ito pakita ko lang sa inyo na para mas malinaw, no? Accountability of Public Officers and Investigation, Blue Ribbon Committee, kay Francis Tolentino, Accounts, Agriculture, Banks, Basic Education, Public Service, Government, wala, hindi talaga eh. Okay, Cooperatives, Cultural Communities and Muslim Affairs, wala eh. Ethics and Privilege, Finance. So, yung malapit-lapit lang po talaga na committee na pwedeng humawak po talaga sa kaso ng SMNI sa Senate ay yung committee nga po ni Robin Padilla. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, alam naman po natin na si Robin Padilla po ay kiss-ass, sip-sip at aso po ni Duterte. At alam naman din po natin na ang SMNI po talaga, ang platform po nito ay para po sa mga DDS at sa mga Duterte. So ang tanong kasi ngayon dito mga kababayan, kung sakali nga na, sige sabihin na nga natin na makapasa sa Congress yung revocation sa SMNI at umakyat ito sa Senate, kung si Robin Padilla ang hawak nito, abangan natin kung anong klaseng hocus-pocus ang pwedeng gawin ni Robin Padilla para mapigilan nga yung pag-revoke nga ng prangkisa ng SMNI. Kasi ang lino na sinabi kanina ni Congressman Johnny Pimentel na malaki talaga yung chance na ma-revoke yung SMNI because of their violations. Well, ito lang no, kung ako yung tatanungin ninyo kung pabor ba ako na i-revoke yung prangkisa ng SMNI, well, para sa akin, I don't even care. Para sa akin, bahala na po yung Congress dyan. Well, kung i-revoke nila, okay lang. Pero kung hindi, okay lang din. Pero syempre mga ka-streetwise, na pag-uusapan lang kasi natin ito, kasi ito po yung issue ngayon. Especially nga mga kababayan na itong si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy ay ngayon ay nag-iingay at pa-victim effect. Kasi mga kababayan, di ba, ito napansin nyo lang ito, no? Sa mga dati nilang mga hosting diyan sa SMNI, ang tatapang nila ang lalakas ng loob nilang mag-red tag 'Di ba? Nired tag pala nila si Congressman Abante, nired tag pala nila si Chelo Gerapil, nired tag nila si Mayor Magalong. Ang lalakas ng loob nilang mang-red tag. So ngayon nung binalikan sila dahil sa kasalanan ng mga ginawa nila, ngayon po nagpapa-victim effect ngayon sila. So ngayon kasi nakakulong sila ngayon sa Congress. Ngayon, meron sila ngayon pa awa effect na mag-hunger strike daw po sila habang nakakulong. So, syempre, ang big sabihin nun, paawa. Di ba mga kababayan, di ba? Kaya medyo interesting itong SMNI kasi mga ka-streetwise, dito rin po natin makikita na
yung pagiging double standard po ng mga DDS. Kung dati is galit na galit sila sa ABS-CBN, so ngayon naman, na meron namang malinaw na violations ang SMNI, ngayon naman, nagiging double standard sila na yung ginawa nila dati sa ABS-CBN na sinasabing merong violation at ganun din naman po yung issue nila sa SMNI is parang nakikita ngayon natin na nagdo-double standard po ngayon ng mga DDS. Pero by the way mga kababayan, medyo nalalayo na nga po ako. So ang content talaga natin dito mga ka-Streetwise, kayo ba? Naniniwala ba kayo na makatarungan na i-revoke ang prangkisa ng SMNI? Kasi tandaan po natin mga ka-Streetwise na yung SMNI po ay kaka-renew lang din po ng prangkisa niya noong 2019. Si Duterte po nagbigay niyan. Administrasyon po ni Duterte nagbigay niyan. So kayo ba, para ba sa inyo makatarungan ba na i-revoke yung prangkisa ng SMNI or masyadong overkill na masyado? Kasi ako, in my own opinion, para sa akin, kung merong violations, pwedeng pag-usapan. Kung hindi talaga mapag-usapan, edi i-revoke. Ang problema kasi sa SMNI, sila pa yung matapang. Sila pa ngayon ang pa-victim. Imbis na ayusin yung mga problema, dun po sa committee po ng Congress, nagmamatapang pa sila. Ako naniniwala naman ako na itong kampo ng SMNI, kung magpapakumbaba lang sila at aminin nila na meron silang pagkakamali, pagbibigyan sila ng Congress para po maayos po yung gusot. Yun nga lang, iba yung ginawa Yung ginawa pa ni Eric kahapon, nagmatapang pa Tatayo-tayo pa doon, tinawag pa na kangaroo court yung Congress. Magagalit talaga sa inyo yan. At syempre mga kababayan, kung sakali nga na ma-revoke sa Congress, kayo ba naniniwala din ba kayo na magiging fair si Robin Padilla kung sakali nga na sa kanya nga ibigay yung committee para pag-usapan yung revocation ng SMNI? Yun lang po yun. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takay Romeo Moto. Bye-bye.